Good day everyone! So today, we're going to talk about wind turbines and kung paano nila nagagawang i-convert ang lakas ng hangin into electrical energy. Sa patuloy na pagtaas ng demand ng kuryente, mahalagang maintindihan natin yung mga alternative energy sources na mas malinis at mas environment friendly. In this report, we're going to talk about ano nga ba ang wind turbine, paano ito gumagana, ano yung mga pangunahing parts nito, and its functions. Ipapaliwanag natin dito kung paano dumaan ang energy conversion mula sa wind energy papunta sa mechanical energy, hanggang sa maging mechanical energy na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Sa pamamagitan ng discussion na to, mas maiintindihan natin kung bakit mahalaga ang wind turbines sa modern renewable energy systems. Ano nga ba ang wind turbine? Ang wind turbine is a type of renewable energy system na ginagamit para gawing kuryente ang lakas ng hangin. Tinatawag itong renewable dahil ang hangin ay natural na napapalitan at hindi nauubos. Kaya mas sustainable to kumpara sa fossil fuels na tulad ng coal, oil, at natural gases. Dahil walang sinusunog na fuel, yung paggamit ng wind turbines ay nakakatulong sa pagbawas ng air pollution at greenhouse gases na nagdudulot ng climate change. Malaki yung papel ng wind energy sa modern power generation dahil bukod sa malinis, mas mababa rin yung long-term operating cost. Kapag naitayo ng wind turbine, hangin na lang yung pinakakailangan para makagawa ng kuryente. Ang wind turbine ay karaniwang nilalagay sa mga lugar na may malakas at tuloy-tuloy na hangin, katulad ng coastal areas, open plains, bundok, at offshore locations. Kapag maraming wind turbines ang magkakasama sa isang lugar at sabay-sabay na gumagawa ng kuryente, ang tawag dito ay isang wind farm. Pumunta naman tayo sa kung paano gumagana ang isang wind turbine. Nagsisimula yung process kapag yung hangin ay tumama sa blades ng wind turbine. Ang blades ay hindi simpleng straight lang na hugis. Yung hugis na to ay aerodynamically designed, katulad ng pakpak ng eroplano. Kapag dumalo yung hangin sa paligid ng blade, nagkakaroon ng pressure difference sa magkabilang side nito. Mas mababang pressure sa isang side at mas mataas naman sa kabila. Dahil dito, nagkakaroon ng lifting force na nagiging dahilan kung bakit umiikot yung blades. Ibig sabihin lang, hindi lang tinutulak ng hangin yung blades, kundi binibigyan din to ng lift para mas efficient at tuloy-tuloy yung pag-ikot. Ngayon, yung mga blades na yon, nakakabit siya sa isang part ng turbine na tinatawag na rotor. Binubuo ito ng blades at hub. Kapag umikot ang blades, kasabay din umiikot ang rotor. Sa part na to, nagaganap yung conversion mula wind energy papunta sa mechanical rotational energy. Yung rotor, yun yung nagsisilbing pangunahing tagapagpasa ng energy mula sa labas ng turbine papasok sa internal mechanical system. Ngayon, yung rotor is direktang nakakonect sa low-speed shaft. Yung shaft na to ay umiikot ng mabagal, karaniwan nasa 10 hanggang 60 revolutions per minute or RPM. Kahit mabagal yung ikot, mataas naman yung torque or puwersang dala nito. Yung low-speed shaft ang nagdadala ng mechanical energy mula sa rotor papunta sa gearbox. Mahalaga yung low-speed shaft dahil dito nagsisimula yung paglipat ng energy mula sa mababa papunta sa mas mataas na speed system. Yung gearbox naman is yung pinakamahalagang bahagi ng wind turbine. Yung pinakapangunahing tungkulin nito is pabilisin yung ikot ng shaft. Dahil yung generator ay nangangailangan ng mataas na rotation speed para makagawa ng kuryente, hindi sapat yung mabagal na ikot ng low-speed shaft. So, sa tulong ng gearbox, yung ikot is pwedeng tumaas mula 50 RPM hanggang sa 1,500 RPM depende sa design ng turbine. Sa ganitong paraan, mas nagiging compatible yung mechanical motion sa requirements ng generator. Pagkatapos ng gearbox, yung energy is napupunta sa high-speed shaft. Yung shaft na to ay umiikot ng mabilis at direktang connected sa generator. Ito yung huling mechanical component sa process bago tuluyang makagawa ng kuryente. Yung stability at power alignment ng high-speed shaft
ay mahalaga para sa efficient at safe operation ng turbine. Pumunta naman tayo sa generator. Ito yung part na responsible sa paggawa na ng kuryente. Gumagana to gamit yung principle ng electromagnetic induction. Kapag umikot yung shaft sa loob ng generator, gumagalaw ang magnetic field na gumagawa ng pagdaloy ng kuryente ng electric current sa mga wire coils. Sa part na to, yung mechanical energy is tuluyan ng nako-convert sa electrical energy na pwede na i-transmit sa power grid o direktang gamitin ng mga customers. Pero, bago tuluyan gamitin yung kuryente na napoproduce, yung operation ng wind turbine ay binabantayan ng controller na nagsisilbing brain ng system. So, minomonitor nito yung wind speed, rotation speed, temperature at overall condition ng turbine. Kapag masyadong mahina yung hangin, hindi mag-ooperate yung turbine. Kapag naman sobrang lakas ng hangin, pwedeng i-adjust ng controller yung pitch ng blades o i-activate yung brake system upang maiwasan yung overloading sa kapagkasira ng mga components ng turbine. So overall, ang wind turbine is isang efficient, environment-friendly, and sustainable na paraan ng paggawa ng kuryente gamit yung natural na lakas ng hangin. Sa pamamagitan ng maayos na design at coordination ng bawat components mula sa blades, shafts, gearbox, hanggang sa generator, nagiging possible yung ligtas at tuloy-tuloy na energy production. Dahil dito, yung wind turbine ay mahalagang bahagi ng modern renewable energy systems at may mas malaking ambag sa mas malinis na kinabukasan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay papaliwanag ko ang mga pangunahing bahagi at kanilang mga tungkulin sa wind turbine at kung paano ito gumagawa ng kuryente gamit ang lakas ng hangin. Una, ano nga ba ang wind turbine? Ang wind turbine ay isang uri ng renewable energy technology na gumagamit ng lakas ng hangin upang makalikha ng elektrisidad. Kapag umiihip ang hangin, pinaiikot ito ng mga blades ng turbine. At ang pag-ikot ng mga ito ay nagiging daan para makagawa ng kuryente. Unahin natin ng blades. Ang blades ang pinaka nakikitang bahagi ng wind turbine. Ito ang sumasalo sa hangin at umiikot dahil sa kwartsa nito. Kadalasan, ang wind turbine ay may tatlong blades dahil ito ang pinaka-balanse at pinaka-efficient na disenyo para maging balance yung pag-ikot niya tapos yung pag-tilt. Ang hugis ng blades ay parang pakpak na aeroplano o airfoil nga ang tawag. Dahil dito, nagkakaroon ito ng lift and drag force. Mas mababa ang pressure sa kurbadong bahagi nito at mas mataas naman sa kabilang side kaya umiikot ang blades. Sunod, yung hub at low speed shaft. Ang hub ang nag-uugnay sa mga blades at dito nagkakabit ang low speed shaft habang umiikot ang blades. Umiikot din ang shaft pero mabagal ang pag-iikot nito. Karaniwan ay ilang RPM lamang. Sunod naman ay yung gearbox. Ang gearbox ay ang nagpapabilis ng ikot mula sa low speed shaft papunta sa high speed shaft. Halimbawa, mula sa kumulang 15 hanggang 20 RPM. Pinapabilis ito ng gearbox hanggang mag 1,500 RPM siya na kailangan ng generator para makagawa ng kuryente. Mayroon ding mga modernong wind turbine na direct drive o gearless, kung saan wala ng gearbox at direktang nakakakabit ang generator sa rotor. Sunod ay ang generator. Ito ang bahaging nagko-convert ng mechanical na enerhiya mula sa pag-ikot papunta sa electrical na enerhiya. Dito na mismo nalilikha ang kuryente na ipapadala sa power grid. Lahat ng mga bahaging ito ay matatagpuan sa nozzle o yung parang cover ng pinaka-parts niya. Ang nozzle ay ang parang kahon sa likod ng blades. Yun nga ang sabi ko, na naglalaman ng gearbox, generator system, at iba pang mga control components. Pinoprotektahan nito ang mahalagang bahagi mula sa ulan, alikabok, at matinding hangin.
Mayroon ding yaw system. Ang yaw system ang responsable sa pag-ikot ng nozzle upang laging nakaharap yung blades nito sa direksyon ng hangin. Gumagamit ito ng sensors tulad ng wind vane upang matukoy kung saan nanggagaling ang hangin. Isa pang mahalagang bahagi ay ang brake system. Ang brake system ay pangkaligtasan. Otomatiko nitong ipinapahinto yung pag-ikot ng blades kapag sobrang lakas ng hangin o kapag may problema sa sistema. At panghuli ay yung tower. Ang tower ay ang sumusuporta sa buong wind turbine. Mas mataas ang tower, mas malakas ang mas tuloy-tuloy yung pagsasalo ng hangin. At kaya mas maraming kuryente itong nalilikha o nag-generate. Sa kabuuan, ang wind turbine ay isang mahusay at malinis na paraan ng paglikha ng enerhiya. Sa tamang disenyo ng bawat bahagi mula sa blades hanggang sa tower, nagiging posible ang pag-convert ng simpleng hangin tungo sa elektrisidad na magagamit natin sa araw-araw. So, blade. The blade is the part of wind turbine that rotates due to the force it catches from the wind. It is connected to the low shift half via the hub. The low shift hub is connected to the gearbox and the gearbox connected to the generator. Once the blade rotates, it causes the rotation of generator, thereby generating electricity. Most wind turbine consists of 3 blades for maximum efficiency. So, mamaya i-explain ko kung bakit 3 ang pinaka-efficient na maximum ng blade for wind turbine. So, ito yun, blade design. To produce an amount of power, wind turbine blades generally need to be large and tall. It is shaped to generate the maximum power from the wind at the minimum cost. Improvement in the design has produced new wind turbine which are more important or compact, quieter, and generates more power from less wind. Its length vary around 50 meters with 107 meter currently the longest from the Siemens Gamesa. So, yung airfoils, it is the cross-sectional shape of the blade that determines its aerodynamics. They are key to blade design. This airfoils design allows the blade tip of the wind turbine to move faster than the wind, thus generating more power and higher efficiency. So, itong airflow, yung design na to, kumbaga, siya yung nag-a-allow doon sa tip ng blade para mag-move siya ng faster compared dun sa sa wind na nagpapagalaw sa kanya. Ang weird nun, pero ganun talaga. So, sa blade design, its addition to its curved design, twisted and tapered blades further enhance its aerodynamics. With the combined effect of twisting and tapering the blade along its length, nag-i-improve yung angle of attack. Siyang nagdadahilan ng pag-increase ng speed, tapos efficiency and lift while reducing the drag. So, blade aerodynamics, ano ba to? Wind turbine blades work generating 2 by aerodynamics forces. Yung isa lift, isa naman drag. Tapos, this is due to wind and their airfoils. So, dito muna tayo sa lift forces. Lift forces is perpendicular to the airflow that is in the line with blade rotation. So, pag sinabing lift force, siya yung naka-perpendicular doon sa airflow, ha? Then, yun lang tatandaan nyo doon. Then, dun naman tayo sa drag forces. Drag forces is in the line with apparent wind direction, which in opposition of the blade motion. Kumbaga, ito yung nakaline sa
direction ng wind apparently. Then, drag increases in proportion to the frontal area of an object facing the wind. The other thing that the airfoil is able to bring is for the blade to attain difference in pressure on both sides, ha. So, yung, ito, tandaan lang natin dito, yung most curved side, or we may say the convex side, it generates low air pressure. Tapos, dun naman sa less curved side, siya yung pinupush nung high pressure air. Or we may say the side with slightly conveyed part. This is actually the reason for blade rotation. The computation of lift and drag for a wind turbine blade is based on aerodynamic formulas that relate the forces to wind conditions and blade properties. Lift and drag are calculated using that formula where P is the air density, V is the wind speed, A is the effective area of the blade, and C are the lift and drag coefficients. The wind speed is squared in the formula, meaning that even a small increase in wind speed results in much large force. The coefficients depend on the blade shape and the angle of attack, which is the angle between the blade's chord line and the relative wind. By substituting the known values into the formulas, engineers can compute the lift and drag forces acting on the blade and use these results to design blades that maximize lift and minimize drag for efficient energy generation. Wind turbine blades are designed to use aerodynamic principles to capture energy from the wind. The blade has a front side and a back side, as well as a leading edge that first meets the wind and a trailing edge where the air flows away. As wind moves over the curved surface of the blade, air travels faster over the back side than the front side, creating a pressure difference. This pressure difference produces lift, causing the blades to rotate. The rotation of the blades turns the rotor, allowing the wind turbine to convert wind energy into mechanical energy and ultimately into electrical power. Wind turbine blades are shaped to turn the wind's energy into electricity. The back of each blade is more curved than the front, which makes the air move faster behind the blade than in front and causes the blade to spin. Engineers have to balance the forces on the blades carefully. Too much resistance, called drag, makes the turbine less powerful, but too little can make the blades spin too fast and become unsafe. By designing the right shape and number of blades, engineers make sure the turbine works efficiently, safely, and produces as much energy as possible. The number of blades on a wind turbine plays an important role in its overall performance. Turbines with fewer blades experience less drag, which allows them to spin faster and achieve higher efficiency at higher wind speeds. On the other hand, adding more blades increases the torque, making it easier for the turbine to start rotating in low wind conditions, but it also lowers the optimal rotational speed. Because of this trade-off, designers aim for a balance between speed, torque, and efficiency. A wind turbine with only one blade would face less air resistance, which could help it make more energy. But one blade would make the turbine unbalanced and wobbly, so it wouldn't be safe. That's why turbines usually have more than one blade to stay stable and work properly. Two-bladed turbines might seem like a good choice because they are balanced and face less air resistance. However, when the turbine turns to face the wind, the blades can wobble, putting extra stress on the parts that hold them. This makes the turbine less stable and increases wear over time. Turbines with more than 3 blades face more air resistance, which makes them spin slower and produce less electricity.
Even though extra blades might seem more stable, they actually make the turbine less efficient. Three-blade turbines are ideal because they capture a lot of energy while staying stable and durable. Fewer blades causing wobbling, and more blades add little extra energy but increase cost and weight. So, sunod naman ay talakayin natin ang blade tilting mechanism na kilala rin bilang control system. Ang blade tilting mechanism ay isang mahalagang bahagi ng wind turbine na responsable ang pagbabago ng direksyon o anggulo ng pinaka-blades depende sa bilis at direksyon ng hangin. Na yun nga, sabi ko nga sa kanina is yung wind vane kung saan nakadireksyon yung hangin. And then dahil sa hangin ay hindi palaging pare-pareho ang lakas, kinakailangan ng wind turbine ng isang sistemang kayang mag-adjust, mapanatili ang maximum efficiency at kaligtasan ng buong sistema. Habang umiihip yung hangin, nagbabago rin ang relative velocity o ang bilis ng hangin na mararanasan ng pag-ikot ng blades. Dahil dito, nagbabago rin ang angle of attack. Ito ang anggulo na kung saan pinaka-epektibong nakakalikha ng lip force. Ang blade tilting mechanism ay ang nagsisiguro ng mga blades na ay lagi naka-align at pinaka-makainam na anggulo, anuman ang kondisyon ng hangin. Kapag mahina ang hangin, ina-adjust ng pitch control system ang blades upang mas naging open o mas harapin ang hangin. Sa ganitong posisyon, mas maraming hangin ang nasasalo ng blades, mas malakas ang lip force, at mas mapapabilis ang pag-ikot ng motor. Ito ay mahalaga upang makapag-produce pa rin ng kuryente kahit mababa ang wind speed. Sa kabilang banda, kapag malakas o biglang lumalakas yung hangin, itinitilt naman ng sistema ng blades palayo sa hangin. Binabawasan nito ang lift at drag force upang hindi masyadong bumilis ang ikot ng blades. Kung hindi ito gagawin, maaaring umabot sa sobrang bilis ang pag-ikot ng rotor na magdudulot ng labis na stress sa gearbox, generator at iba pang bahagi ng turbine. Bukod sa efficiency control, nagsisilbi rin ang blade tilting mechanism bilang safety feature kapag may na-detect ang sensors na delikadong kondisyon tulad ng sobrang lakas ng hangin o malfunction sa generator o maintenance sa power lines. Maaaring nitong i-tilt ang blade sa posisyong halos hindi sumasalo sa hangin. Sa ganitong paraan, kusa nitong pinapabagal o pinahihinto ang pag-ikot ng turbine. Ang blade tilting mechanism ay karaniwang automated at sensor-based, kung saan ang mga datos mula sa anemometer at wind vane ay pinoproseso ng control system. Batay sa impormasyong ito, otomatikong iniikot ng motors ang bawat blade upang mapanatili ang optimum angle attack sa buong operasyon. Sa kabuuan, ang blade tilting mechanism ay may tatlong pangunahing tungkulin. Una is para pataasin ang energy efficiency ng wind turbine. Kalawa naman is protektahan nila yung mga mechanical at electrical components ng wind turbine. At ikatlo, titiyakin nito ang ligtas at tuloy-tuloy na operasyon at pagdaloy ng pagbabago ng paglakas ng hangin. Next is nozzle. Ito yung parang malaking box sa likod ng blade sa wind turbine katulad na nasa picture. Nasa loob nito yung generator, gearbox, at saka yung mga high and low speed na shaft. Parang yung nozzle, ito yung nagsisilbing casing sa lahat ng electronic parts ng wind turbine. Next naman ay yung gearbox. Yung gearbox, ito yung mechanical part ng
wind turbine. Kaya niyang pabilisin yung mabagal na ikot ng rotor tsaka blade. Sa pamamagitan ng gearbox, napapabilis ang ikot ng shaft papunta sa generator na may 90:1 ratio. Sa isang ikot ng blade at rotor, ay 90 na ikot ng generator upang makapag-generate ito ng sapat na kuryente. Gayunpaman, ang gearbox ay isa ring bahaging madalas masira dahil sa mataas na stress at friction, kaya nangangailangan ito ng regular na maintenance. Gearless or direct drive system. Ang gearless or direct drive system ay isang alternatibong disenyo kung saan inaalis ang gearbox. Sa halip, ang rotor ay nakakabit sa isang mabagal ngunit malaking generator. Ang sistemang ito ay nagbabawas ng mechanical loss, binabawasan ang bilang ng mga moving parts. Sa kabila ng mga benepisyong ito, ang direct drive system ay nangangailangan ng mas malaki at mas mabigat na generator. Kadalasan, gumagamit ng mga permanent magnets tulad ng neodymium na nagpapataas ng gasto sa produksyon. Brake system. Yung brake system ay isang mahalagang safety mechanism ng wind turbine or parang ABS sa mga bagong motor ngayon. Ito yung ginagamit upang ihinto o pabagalin yung pag-ikot ng blades kapag nakaramdam ito na masyadong malakas na hangin. Or humihinto din ito kapag may sira yung system o may sinasagawang maintenance. Sa engineering application, ang brake system ay pumipigil ng mataas na stress sa mechanical part at tumutulong maiwasan ang structural failure ng wind turbine. Karaniwan itong kinokontrol ng mga sensor or mga automated control system. Yaw system. Yung yaw system, ito yung responsable sa pag-ikot ng nozzle upang yung rotor tsaka yung blade ay laging nakaharap sa direksyon ng hangin. Gumagamit ito ng wind vane tsaka yung motors upang matukoy yung direksyon ng hangin. Mahalaga yung yaw system para mapanatili yung aerodynamic efficiency ng wind turbine. Kapag mali yung direksyon ng rotor, bumababa yung power output at tumataas yung stress sa mga blades at tower ng wind turbine. Next naman ay yung tower. Yung tower, yung pangunahing structure ng wind turbine. Ito yung sumusuporta sa rotor, nozzle, sa mas mataas na lugar kung saan merong mas mabilis at tuloy-tuloy na malakas na hangin. Dahil sa aspeto ng engineering, kung saan merong mas mataas na tower, ay mataas din ang potential ng produksyon ng kuryente. Kaso, habang tumataas ang tower, kailangan din mas matibay ito. Dahil ito ay maaaring bumagsak dahil sa wind load at vibration. Dahil dito, karaniwang gawa yung tower na parang cone, yung design, na mas malaki yung diameter sa baba at papaliit habang tumataas upang kayanin na yung malakas na hangin at vibration para din kayanin yung bigat ng nozzle at ng blade. Tower and blade diameter ratio. Ang ugnayan ng taas ng tower at laki ng blade ay isang mahalagang aspeto ng disenyo ng wind turbine. Ang mas malaking blade ay mas malaking sweep area, kaya mas maraming hangin ang nasasalo nito at maraming enerhiya ang nagagawa. Samantala, mas mataas na tower ay umaabot sa malakas na hangin. Ang tamang kombinasyon ng tower height at blade diameter ay nagbibigay ng optimal performance, efficiency at structural balance ng wind turbine. Duwa ko tayo dito sa wind turbine ideal locations. The best places for wind farms are in coastal areas, at the top of rounded hills, open plains, and gaps in mountains. Places where the wind is strong and reliable. Some are offshore. To be worthwhile, there should be speed of around 25 km per hour. Ngayon po ay we're going to discuss a very crucial factor pagdating sa renewable energy. Specifically, kung saan nga ba dapat itinatayo ang mga wind turbines. Hindi kasi pwede kung saan lang natin ito itanim na parang puno. There's a science behind picking the perfect spot para masiguradong worth it ang investment at energy na makukuha natin. If you look at the slides,
The best places for wind farms are usually in coastal areas, at the tops of rounded hills, plains, and gaps in mountain. Bakit dito? Kasi ito yung mga lugar kung saan strong and reliable ang hangin. Let's break it down. Coastal areas and offshore. Sa dagat, walang masyadong harang like trees or buildings, kaya diretso ang pasok ng hangin. Rounded hills and mountain gaps. Dito, nagkakaroon na tinatawag nating tunnel effect. Kapag dumaan ang hangin sa makitid na space or sa taas ng hill, mas bumibilis ito. Open plains. Smooth ang flow ng hangin dahil sa patag ang lupa. The golden number, wind speed. Now let's talk about the requirements. Sabi dito sa slide, to be worthwhile or para maging efficient ang operation, kailangan natin ng wind speed of around 25 km per hour. Bakit kailangan ng minimum speed? Kasi if the wind is too weak, hindi iikot ang heavy blades ng turbine. Meaning, walang kuryente na magagawa. Pero trivia lang, hindi rin pwedeng sobrang lakas like typhoon. Dahil baka masira naman ang mechanism nito. So we are looking for the sweet spot na consider na consistent ang bilis. In short, ang pagpili ng location ay hindi lang tungkol sa space. It's about finding a place where the wind is consistent and powerful. Sa Pilipinas, mapapansin nyo ang sikat na wind farms natin like sa Ilocos Norte or sa Pililla, Rizal. Lahat sila ay nasa elevated or coastal areas because they follow the exact criteria. By placing them in these ideal locations, mas maximize natin ang pag-generate ng clean energy for a more sustainable future. And that concludes my reports about wind turbines location. Dumako naman tayo dito sa wind turbine ng advantages at disadvantages. Sa advantages, wind is free, wind farms needs no fuel, produces no waste or greenhouse gases, the land beneath can usually still be used for farming, and a good method of supplying energy to remote areas. Sa disadvantages naman, the wind is unpredictable, it changes speed throughout the day and from season to season. Sustainable areas for wind farms are often near the coastal area, where the land is expensive, can affect television reception on nearby places. So after natin i-discuss kung saan ba dapat itayo ang turbines, naturally ang susunod na tanong is really worth it? Ano nga ba ang mapapala natin dito and what the trade-offs? Kasi in engineering and environment science, laging may give and take yan. Let's look at the advantages and disadvantages. Dito muna tayo sa positive sides. Why do we keep building these giants? Wind is free and infinite. Unlike traditional power plants na kailangan bumili ng barkong-barkong color crudo, ang hangin ay libre. We don't need fuel. Once na nakatayo na ang turbines, it harvests energy from nature without a price tag on the fuel itself. Zero emission energy. Isa ito sa pinakamalinis na source ng kuryente dahil it produces no waste or greenhouse gases. Walang usok, walang toxic chemicals na lumalabas. It's a direct solution to our carbon footprint problem. Coexistence with agriculture. Napansin nyo ba sa mga wind farm, may mga bakal o palayan sa ilalim? That because the land beneath can usually still be used for farming. Hindi kinakain ng turbine ng buong field. Yung base lang ng occupies niya, so farmers can still plant crops around them. Powering the unreachable. Napakalaking tulong nito as a method of supplying energy to remote areas.
Na maglatag ng pagkahaba-habang cable mula sa city, mas madaling magtayo ng localized wind source sa mga malalayong komunidad. Dito naman tayo sa disadvantages. Para maging fair tayo, kailangan din natin pag-usapan ng mga cons na challenges nito. Damp unpredictability factor. Ito yung pinakamalaking sakit sa ulo ng mga engineers. Wind is unpredictable. Nagbabago ang speed nito hourly and seasonally. There are days na sobrang lakas and days na dead air talaga. That's why wind is usually just part of the largest energy mix. Prime real estate issues. Ang mga perfect spots, yung malapit sa coastal areas, are often expensive. Minsan, contested ang lupa dahil gusto rin itong gawing tourist spot or residential area. So, land cost can be huge barrier. Signal interference. Ito yung hindi madalas mapansin. It can affect television reception on nearby places. Yung higanting blades na umiikot can scatter or block signals, which can be an issue for the local residents living nearby. To wrap it up, hindi man perfect ang wind energy dahil sa unpredictability nito. The benefits, especially for the environment and for remote locations, far outweigh the downsides. It's all about strategic placement and better technology para mabawasan yung mga issues na nabanggit natin. Sa ating paghahanap ng mga paraan upang labanan ng climate change, ang wind energy ay isa sa pinaka-promising na sources ng renewable energy. Hindi lang ito environment friendly, kundi napaka-efficient din nito sa pag-generate ng kuryente sa malakihang antas. Ngayon, himay-himayin natin ang listahan ng mga tinuturi nating titans sa industriya ng hangin. Ito yung ang pinakamalalaking wind farm sa buong mundo, ang largest wind farms. Unahin na natin dito sa ang dominance ng China, ang Gansu Wind Farm. Ang Gansu Wind Farm ay matatagpuan sa China, nakilala rin bilang Jiuquan Wind Power Base. Ay ang undisputed king pagdating sa kapasidad. Isipin nyo, ang carrying capacity nito na halos 8,000 megawatts ay sapat na para bigyan ng kuryente ang ilang maliliit na bansa. Ang target nilang 20,000 megawatt ay isang massive engineering feat na nagpapatunay na seryoso ang China sa pag-transition palayo sa coal. Lumakot tayo dito sa Alta Wind Energy Center. Ang Alta Wind Energy Center ay matatagpuan ito sa California, sa Tehachapi. Ito ay ang pinakamalaking sa United States. Ang location nito ay strategic dahil sa natural na lakas ng hangin sa pas na iyon. Hindi lang ito basta source of power. Isa rin ito symbol ng green energy movement sa Amerika. Lumako naman tayo dito sa India, ang Mappandal Wind Farm at sa Jaisalmer. Dalawa sa top 6 ay nasa India. Ang Mappandal Wind Farm ay nasa Tamil Nadu, ay kilala dahil sa paggamit nito sa seasonal monsoon winds. Ang Jaisalmer naman ay nagpapakita na kahit sa mga desert areas, pwede mag-harvest na sapat na energy para sa libo-libong kabahayan. Dumako naman tayo dito sa Hornsea Project 1. Tandaan natin na hindi lang sa lupa may wind farms. Ang Hornsea Project 1 nasa UK, matatagpuan natin sa UK, ay isang offshore wind farm. Mas malakas ang hangin sa gitna ng dagat at kahit mas mahirap itong i-maintain, ang energy yield nito ay napakataas.
Dumako naman tayo dito sa Mark B. Diden Wind Farm, ang Arctic Powerhouse. Ang Mark by Diden Wind Farm ay hindi lang basta project. Isa itong massive cluster ng wind farms na matatagpuan sa northern Sweden. Ito ay tinuturing na isa sa pinakamalaking onshore wind farm project sa buong Europe. Sa kasulukuyang ito ay may kapasidad na 1,120 megawatts, pero ang grand design nito ay target umabot sa 4,000 megawatts. Kapag nakumpleto na ang lahat ng phases nito, inaasahang magkakaroon ito ng mahigit na 1,100 wind turbines. Dahil nasa Sweden ito, ang hangin ay mas dense at malamig na nakatulong sa efficiency ng mga turbines. Ang project na ito ay sapat na para supplyan halos na 8% kabuuang electricity consumption ng Sweden kapag fully operational na. So, good day everyone. Today, I will be reporting about the Gansu Wind Farm, also known as the Jiuquan Wind Power Base, which is considered as one of the largest wind farm projects in the world. So first, ano nga ba yung Gansu Wind Farm? So, ang Gansu Wind Farm, isa itong malawak na grupo ng wind farms na matatagpuan sa western part ng Gansu Province sa China. Hindi lang siya isang wind farm, kundi isang collection of multiple large wind farms na magkakaugnay. So, pinili yung lugar na ito sa China dahil ang Gansu Province ay may malakas at tuloy-tuloy na bugso ng hangin, na very ideal naman para sa wind energy production. So, moving on, kailan nga ba nagsimula itong Gansu Wind Farm? So, noong 2008, sinimulan ng construction ng isang 700 kilovolts AC power line. Mahalaga ito kasi ito ang nagsisilbing daan ng kuryente mula sa wind farm papunta sa ibang bahagi ng China. Without this power line, kahit gaano kalaki ang energy na maproduce, hindi rin ito maipapadala efficiently. Pagkatapos nito, noong August 2009, saka naman opisyal na nagsimula ang construction ng mismong wind farms. So next point, yung progress ng project. Noong November 2010 naman, inanunsyo ng mga Chinese officials ang completion ng first phase ng project or ng first phase ng wind farm. Sa phase na ito, mahigit 3,500 wind turbines na ang na-install. To put that into perspective, imagine, thousands of wind turbines na sabay-sabay umiikot. Sobrang laki talaga ng scale ng project na ito. Ang total installed capacity ng first phase ay humigit kumulang 5,160 megawatts. Para mas madali intindihin, ang ganitong kapasidad ay kayang mag-supply ng kuryente sa milyon-milyong households depende sa consumption ng bawat bahay. So now, let's talk about the cost and investment. So, ang estimated cost ng buong Gansu Wind Farm project ay nasa 120 billion Chinese yuan, which is roughly 17.5 billion US dollars. Ibig sabihin, isa ito sa pinakamahal at pinakamalaking renewable energy investment sa buong mundo. Hindi rin iisang kumpanya lang ang gumagawa nito. In fact, mahigit 20 developers ang involved sa project. This shows na collaborative effort ito ng government at private sector para palakasin ang renewable energy sa China. So, bakit mahalaga yung Gansu Wind Farm? Una, nakakatulong ito sa pagbawas ng carbon emissions dahil ang wind energy ay malinis at renewable. Hindi ito gumagamit ng fossil fuels, kaya walang usok at mas environment friendly. Pangalawa, malaking itulong ito sa energy security ng China dahil nababawasan ng dependence nila sa coal at oil. At pangatlo, ang project na ito ay nagsisilbing global example kung paano pwedeng i-scale up ang renewable energy sa national level. So to summarize the Gansu Wind Farm is not just an ordinary power project. Isa itong symbol of commitment ng China para sa renewable energy, innovation, at sustainable development.
Mula sa maagang construction ng power lines hanggang sa installation ng libo-libong wind turbines, makikita natin kung gaano kalaki ang role ng engineering at planning sa ganitong klaseng proyekto. So for this slide, I will be discussing about the Burgos Wind Farm, which is known as the largest wind power project in the Southeast Asia. So first, ano nga ba itong Burgos Wind Farm? Ang Burgos Wind Farm ay isang 150 megawatt wind power facility na matatagpuan sa Burgos, Ilocos Norte, dito sa Pilipinas. Dahil sa laki ng capacity nito, itinuturing ito bilang pinakamalaking wind farm sa Southeast Asia. Isa rin ito sa mga patunay na kaya ng Pilipinas na makipagsabayan sa ibang bansa pagdating sa renewable energy development. Next, let's talk about the cost and completion of the project. Ang estimated cost ng construction ng Burgos Wind Farm ay humigit kumulang $450 million. Ang proyektong ito ay natapos noong 2015, matapos ang ilang taon ng planning at construction. Malaki yung halagang nagastos dito pero justified naman dahil long-term investment ito para sa malinis at sustainable na energy. So moving on, para sa location and land area, ang wind farm ay matatagpuan sa loob ng 600 hectare site. Malawak ang lupang ito dahil kailangan ng sapat na spaces para sa bawat wind turbine upang masigurong hindi sila nagbablock ng hangin sa isa't isa. Ang Ilocos Norte ang napiling lokasyon dahil kilala kasi ito sa malakas at consistent na hangin lalo na sa mga coastal at mountainous areas sa Ilocos Norte. So now, let's discuss the wind turbines themselves. So ang Burgos Wind Farm naman ay binubuo ng 50 wind turbines at bawat isa dito ay may capacity na 3 megawatts, which is kapag pinagsama-sama ito, ang bumubuo sa total capacity ay 150 megawatts. Ang kuryenteng nililikha ng mga turbines na ito ay direktang ipinapadala naman sa Luzon grid. Kaya malaking tulong ito sa electricity supply ng Luzon, lalo na sa mga oras na matataas ang demand, especially during summer times. So in terms of design and structure naman tayo. So bawat wind turbines ay nakatayo sa isang tubular steel tower na dinisenyo para maging matibay laban sa malalakas na hangin at bagyo. So ang bawat turbine ay may hub height na 75 meters. Ibig sabihin, ganun kataas ang mismong rotor mula sa lupa. Bukod dito, ang rotor diameter ay nasa 90 meters kaya mas malaki ang area na nasasagap ng hangin. Mas malaking rotor means mas maraming wind energy ang makukuha at makakonvert nito into electricity. So bakit nga ba mahalaga ang Burgos Wind Farm sa Pilipinas? Una, malaking tulong ito sa renewable energy mix ng bansa. Nabawasan ng dependence natin sa fossil fuels tulad ng coal at oil. Pangalawa, makakatulong ito sa pagbawas ng greenhouse gas emissions. Kaya mas environment friendly kumpara sa traditional power plants. At pangatlo, nagbibigay ito ng economic benefits tulad ng local employment, infrastructure, development at mas stable na power supply para sa Luzon. So in a bigger picture, ang Burgos Wind Farm ay hindi lang ito basta power plant. Isa itong simbolo ng progreso ng renewable energy sa Pilipinas. Pinapakita nito na possible ang paggamit ng natural resources tulad ng hangin para makalikha ng sapat at sustainable na kuryente para sa kabansa. So to conclude, the Burgos Wind Farm stands as a major achievement in the Philippines. In the Philippines renewable energy development, with its large capacity, modern turbine design and contribution to the Luzon grid, it plays a vital role in supporting clean and sustainable power for present and future generations. So for this slide, I will explain how a wind turbine operates and how the electricity it produces is delivered to the power grid based on the diagram showed on the slide. So let's start with the wind. Ang buong process ay nagsisimula sa
hangin. Kapag may malakas na hangin, tinatamaan nito ang rotor blades ng wind turbine. Ang rotor blades naman ang responsible sa pag-capture ng kinetic energy ng hangin. Habang umiikot yung blades, kino-convert nila yung energy ng hangin into mechanical energy. And next, after the wind, we have the rotor blade and hub connection. So, ang pag-ikot ng blades ay directly connected sa isang shaft sa loob ng turbine. So, yung shaft na yon, ito yung nagpapadala ng mechanical motion papunta sa gearbox na makikita sa loob ng nacelle. Ang nacelle naman, ito yung parang engine room ng wind turbine. Dahil dito, nakalagay yung mga critical components. So, moving on to the gearbox. Yung gearbox, ang gearbox yung may importanteng role kasi siya yung nagpapabilis ng ikot ng shaft. Kasi mabagal yung ikot ng blades dahil sa hangin. Pero ang generator ay nangangailangan ng mas mabilis na rotation para makalikha ito ng kuryente. Kaya yung gearbox ang nag-i-increase ng rotational speed bago ito ipasa sa generator. And next is the generator. So, yung generator naman, ito yung magko-convert ng mechanical energy into electrical energy. So, dito na talaga nalilikha yung kuryente. Kapag umikot yung shaft sa loob ng generator, nagkakaroon ng electromagnetic induction na siyang source naman ng electricity. So, after that, the electricity flows through the power cables. Ang mga power cables ay dumadaan pababa sa loob ng tower ng wind turbine. Ang tower ay hindi lang basta support structure. Nagsisilbi rin itong pathway ng mga kuryente mula sa generator papunta sa ground level. So at the bottom, we have the transformer. So ang kuryenteng galing sa generator, usually low voltage yon. So kailangan itong i-adjust. Dito pumapasok yung transformer. Ang transformer yung nagpapataas ng voltahe ng kuryente para mas efficient itong maipadala sa malalayong lugar na kaunti lang ang power loss na nangyayari. So from the transformer, the electricity is sent to the switchyard. So yung switchyard naman yung nagsisilbing control and distribution area. Dito, kinoconnect yung kuryente mula sa wind turbine papunta sa transmission system. Sinisigurado rin nito na ligtas at stable ang daloy ng kuryente bago ito i-feed sa grid. So finally, the electricity is transmitted to the power grid. So gamit ng mga transmission lines, yung kuryente ay pinapadala papunta sa mga lungsod or industries at mga communities. At this point, yung wind energy ay naging usable electrical power na para sa consumers. So to summarize, the process of wind turbine grid operations follows a clear sequence. Wind to rotor blades, to gearbox, to generator, to power cables, to transformer, to switchyard, to power grid. So these systems shows how a natural resources like wind can be efficiently converted into electricity and integrated into the existing power grid.